Congressman Manuel, you are now recognized. Please Thank proceed. you, Mr. Speaker. Yes, just a short manifestation as Please proceed. we approve the motion to include the budget debates for the OVP sa September 24 session po natin. Mr. Speaker, we actually waited for 17 hours since 10 a.m. of September 23 up until mag-aalas 3 na po ngayon, September 24. We would like to state for the record ang naging consistent po na track record ng Office of the Vice President sa past hearings kung saan ninais na talakayin ang paggastos ng OVP sa pondo ng bayan. Mr. Speaker, sa unang salang sa Committee on Appropriations, naging evasive po ang nakaupong Vice Presidente at hindi sinasagot ng tuwiran ng ating mga tanong. Anong evasive? Hindi nyo lang gusto yung kanyang sagot. Yan yung totoo. Kasi hindi nyo siya napapasunod sa inyong mga script dyan. Kasi may naka-ready na kayong mga sangkatutak na mga script dyan kung paano nyo pabagsakin at ipapalabas nyo na may kabulastugan or may corruption na nangyayari para i-apply nyo na yung pinapractice nyo na impeachment. Diba? Kuha? Gets? Mga estudyante ni Tambalos tayo dyan sa Congress, dyan sa Crocodile Farm. Sa pangalawang hearing ng Committee on Appropriations, hindi rin po siya nagpakita. Siyempre, kasi gusto nyong magulangan naman, di ba? So, may utak yung Vice Presidente kasi ang gusto nyong palabasin lang talaga kung ano yung gusto nyo. Kayo nga dyan wala nga yung nagko-question sa mga budget nyo. Unahin nyo muna yung sa inyo. Yung presidente nga, wala pang 10 minutes. Pasado nga sa Senate. Walang nagko-question. Sa isang hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability, siya ay tumanggi na mag-oath at umalis, tila ba ay nag-walk out sa hearing. Mr. Speaker, pag ang bata nang hingi ng pera sa magulang para sa school project or school fee, dapat mag-explain. Hindi Kayo nga dyan sa Congress, yung Kongreso. Sabi na nga ni Tatay Digong nung una, hinamon kayo na open book. O saan na ngayon? Ano nyo ba? Tingnan nyo yung mga kasamahan nyo dyan. Nagsipagyaman. Diba? So, i-open nyo muna yung be accounted muna kayo bago ang Vice Presidente. Kung talagang totoong patas talaga kayo. Diba? binibigyan pag di nagpapaliwanag. Pag may natanggap, dapat may resibo para patunayan paano gumastos. Palakpakan. Talking of resibo, saan nyo dinala yung mga budget nyo? So, saan yung resibo nyo? So, ibig sabihin ba niyan? Kayo okay lang, pero yung Vice Presidente, dapat, magpapakita. Samantalang kayo mismo, hindi namin alam kung saan napunta yung mga pera nyo dyan. Napaka-bias nyo naman. Double standard naman kayo. Huwag nyo nga kaming lokohin. Kayo talaga, hindi nabubuhay yung mga Pilipino. Hindi kami nabubuhay or hindi tayo nabubuhay sa sa panahon ng Godzilla, panahon ng dinosaur. Huwag nyo kaming paratsadahan ng mga ganyang mga birada. Kayo muna, i-open nyo yung open book. Tingnan natin kung ginastos nyo ba ng tama yung pira ng taong bayan. Obligasyong magpaliwanag. Kapag student council o sangguniang kabataan, dumadaan sa butas ng karayom para magkapondo. Kahit ang ganda ng plano, di tiyak na mapopondohan. Pero kapag sitting vice president, pag nag-propose ng budget mula sa kaban ng bayan, parang ang gustong iparamdam sa mga Pilipino ay, bahala na kayo kung ibibigay nyo o hindi ang hinihingi ko. Pero pag ayaw nyo ibigay, masama kayo. Pero pag mga Congress, dumaadaan sa butas na walang butas, walang problema. Walang
walang audit, walang check and balance. Kasi kayo mismo na ang nagdi-decide ng mga budget nyo. Kumbaga, pero pag vice presidente, gagawan ng masama talaga. Saan na yung niyan? Saan na yung check and balance nyo? Kung ganun pala. Kaming mga taong bayan, taxpayers din kami, so hinihingi namin yung resibo nyo. So, ba't ganun? Ang gugustuhin nyo lang talaga, ipipilayan nyo yung vice presidente para, kasi nakaready na yung dalawang Panginoon nyo dyan sa yung Big Daddy nyo, dalawang teletambis. Para sa, di ba, tatakbo naman siguro yan ng presidente. Yung Big Crocs nyo, yung Tatay Tambi nyo. Kasi siguro baka sa 2025 gusto niyang manalo yung mga kaalyado nyo kasi gusto pa rin nilang ipapasok yung maipupos yung pagiging prime minister niya. Pag hindi talaga, yung plano talaga, yung pay rise, lostayin lang para sa ayuda. So, yan yung muna. Saan yung resibo ng yung Big Daddy nyo na Tambi. Dalawang Tambi dyan Yung isa pang Tambi na kung makapagsalita parang malinis Kung baga pang distrito lang yung level hindi pang national level. Tapos ngayon, itong iipitan nyo, itong vice presidente na pang national level So, ipapakita nyo muna yung mga resibo nyo dyan. Nagsipagtabaan na kayo dyan laki-laki na yung mga pamumukha nyo ibibili nyo lang ng mga magarbong sasakyan at mga bag mga relo. Kayo yung mga ikaw, sumama ka dyan ikaw Raul sa mga young guns dyan na ang sasama ng mga ugali check nyo muna yung sarili nyo. Wala. Mga bullshit kayo. Mr. Speaker, the OVP has continued to characterize the questions of the Filipino people regarding their past questionable expenditures as political attack. Mismo, natumbok mo, political attack talaga. Kasi ayaw nyo siyang mananalo pag tatakbong presidente kasi natatakot kayo kasi nagsipagtabaan na kayo At saka yung mga drogista, mga addictos benedictos kung baga ang saya-saya nyo ng lahat party disco na kayo dyan ayaw nyo na talaga yung mga mabubuti na makabalik yung mga Duterte kasi baka may isang ratsada lang kayo dyan di ba? And has not taken questions seriously. Mr. Speaker, to end, this is a clear betrayal of public trust as every elected official is accountable. Mr. Speaker, yung Panginoon namin, mabuhay po kayo. Kawawain natin ng bayan ng Pilipino, linlangin natin, bigyan natin ng ayuda. Kasi ito naman mga mahirap lang Puro ayuda lang, katapat nito, ibubuto ka nito, mananalo tayo nito. Tiba-tiba tayo, atin-atin lang, pira-pira, busog tayong lahat. Bahala ng mga Pilipino, mga matay na kayo dyan sa sa hirap. Basta tayo, busog tayo, di ba? Sama-sama tayo, Mr. Speaker. Hallelujah, Panginoon namin. To the electorate, and thus is obliged to answer any question that concerns public interest. Salamat, Mr. Speaker. Salamat, Mr. Speaker. Sana yung kaluluwa mo kunin ni Satanas. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sino naka-livestream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President.
Kung ano pong matulong namin sa opisina namin, sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol region. Konti lang po yan sila pero sinusubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano pong matulong namin, ipaalam niyo po sa amin dahil alam ko na pinili ninyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po.